Good evening po sa lahat, mga kasama. May bago tayong business opportunity na pwede natin ipasok sa kooperatiba. Pero ano ko lang ha, last week ago, nung pumunta ako dyan, inasikaso natin yung mga papeles para sa ASEP na programa ng Department of Agriculture na kung saan magpapahiram sila ng pondo o production cost para sa mga magsasaka. Then again, gumawa ako ng business strategic plan natin na kung saan magtatayo tayo ng mga general merchandise per barrio. So again, ito pa yung isang another opportunity para sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga kukuha ng pondo. Hindi yung agad-agad na magtatanim tayo na kung saan may risk tayo sa pagtatanim na just in case may dumating na bagyo. So eto na po, simulan ko. So unang-una, salamat kung pinapakinggan nyo tong video ko. At so nung on the way ako pauwi dito sa Binyang, naisipan ko dumaan kay Josepina Calope kasi it's been a long time na paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na ang contact person natin sa Land Bank ay si Miss Josepina Calope, na kung saan kilala niya si Kuya Mario, si Ingo, si Maylin. Unfortunately, yung apelido ni Maylin ng dalaga hindi ko pa nabanggit sa kanya. So during our conversation, nabanggit sa akin ni Miss Josepina Calliope na kailangan daw madaliin lahat ng dokumento. Pag na-accomplish yung dokumento, ipadala agad sa Land Bank, Lucena. Then, register agad tayo dun sa DABS, sa online lending system ng Land Bank. Bakit ka mo mamadaliin? Ang isa ko pang naisip dito, kaya niya ako minamadali, is unang-una, baka marami nang nagpasa. Hindi tayo mabigyan. Or mauubos na yung pondo. So, kailangan makahabol po tayo. So, again, yung opportunity, grabin po natin. Pag nag-grab natin to, may pondo tayo, lahat madali pag meron tayong hawak na pondo. Ang mahirap, wala kang hawak na pondo. At ang opportunity, hindi po yan mauulit. Mag-iintay na naman tayo ng panibagong presidente bago maulit yan. O taon kung mapopondohan pa yung project. So, wag po natin sayangin. So, ito po yung opportunity. Meron na akong prospective na planta dito sa Laguna na kung saan pwede tayong mag-supply. Kung titingnan nyo, yung requirement nila per week sa Guyabano lang 5 tonelada. 5 tonelada. So, how much yung 5 tonelada? So, imagine mo, magtatanim ka na kung po pwede ka naman mamili. Pwede natin gawin, mamili muna tayo. Mamili tayo para meron tayong malaki-laking startup sa iba pa nating negosyo na iniisip. Unang-una, yung general merchandise, may structure pa tayong itatayo. Eto, pera na agad. Then, kung magtatanim ka naman, andun yung risk, yung bagyo, yung mga magnanakaw, yung mga tawag dito, yung mga insecticide na pwedeng makapinsala sa ating pananim. At ang isa pa, kung mamimili tayo, mabilis po may ibabalik yung pera sa atin. At yung kita, mas sigurado. So, yan na po yung Guyabano, 5 tons per week. Eto na lang, yung bayabas, ang requirement nila dito, 15 to 25 tons. Bayabas na yan Pag off-season, 15 to 25 tons. Bayabas na native yan. Ang dami po niyan sa atin. Hindi natin kinukuha, pinababayaan lang natin na pwede pala natin pagkakitaan. So, pag peak season naman siya, ano ba yung sinasabi pag peak season? Pag peak season, yan yung talagang namumunga siya. 50 to 60 tons ang kailangan nila per week. Hindi naman sinasabing pupunan natin yan kung ano yung kaya natin.
Kung makalimang tonelada tayo, much better. Kaya po, tingin ko magagawa natin yun kung buong Mulanay. Then, sa buko meat, 6 tons per week yung kailangan nila. So, etong buko, marami po tayo dyan sa Mulanay. Ang ano namin dito is siguro yung transportation, aalamin ko pa. Nagpaplano na po kami, sasama ko si JB at saka si Tin, makikipag-negotiate po kami dun sa planta. Then ang kinukuha nilang saging is yung Caventis. So, Caventis at saka Sabayata. So, sa Caventis na saging is 20 tons per week. So, wag po tayong mag-alala. Kung wala tayong Caventis na saging, hopefully next year, gagawa tayo niyan. Magre-request ako sa DA na magkaroon tayo ng cultured facility para sa culture tissue ng mga saging. Kasi pag naka-culture tissue, mabilis pong magtanim. Hindi mo kailangan maghukay ng malalim. So kung maramihan, maliliit na hukay lang kailangan yan pag kinultured natin yung saging. Then, eto pa, kung saan sagana tayo, yung langka, 8 tons per week ang kailangan nila. Tapos, yung pinya, 60 to 120 tons per week. Alam ko dito sa pating Katanawan. So, hindi lang po yung hindi lang yung Mulanay ang titingnan natin, yung Karatig Bayan. Iikutan natin yan. Kailangan mabilis tayo. Kasi ang labanan sa opportunity, kung sino yung mas mabilis at nauna, mas malaki yung makukuha nilang income. Yan po ang labanan ngayon. Hindi pwedeng pabagal-bagal tayo na pag-iisipan pa natin. Once na nakuha natin yung pondo, larga po tayo agad. So, ito na yung kanina, naulit lang, sorry, nagkamali ng pindot. Okay, ito pa, yung purple yam o ube, 50 tons. Nung 2022 yung requirement nila. So, etong ube, kung alam nyo lang, nakukulture din po siya. Naka-attend ako kanina ng training sa Zoom meeting, natutunan ko yung mga basic kung paano siya i-culture. Pero again, kailangan natin ng laboratory para sa culture tissue processes ng saging at ng ube. Etong ube, napaka-safe itanim yan. Kaya bumagyo yan o hindi, kikita tayo. So, gagawin po natin yan sa isang taon. Pero sa ngayon, kailangan makapag-produce tayo ng income, makapag-market tayo agad. So, eto po yung pinakamabilis. Mamimili po tayo. Alam ko, nabanggit sa akin ni Kain ko, sa Narciso daw yata maraming ube. So, mamimili po tayo sa mga Karatig Bayan ng Mulanay. Basta ang importante, yung pondo mahawakan natin. Kaya asikasuhin natin yung ASIP. Ganyan po, kaimportante yan. Mabilis po ang abutan ng pera. Hindi tayo magbibilang ng buwan. 'Di ba? Kung magtatanim ka, pinakamabilis na 4 na buwan ka na asikasuhin mo yung iyong pananim. Unlike dito, a week lang, kuha mo na agad yung income mo. Naibalik na agad yung pondo mo. So, eto lang sample ha. Sa kalamansi, isa yan eh. Marami silang kinukuhang prutas. Kumukuha, yan din yung sinabi ko kay Kuya Mario. Sila din yung kumukuha ng passion fruit. So, yung passion fruit, malaki din yung requirement nila. So, etong 2022 ha, ang naging target volume nila para bilhin sa kalamansi, umabot po ng 476 million. 28 million kilos ang kailangan nilang bilhin. So, yung mga bagay na yan, gagawin natin yan. Magtatanim tayo ng saging, magtatanim tayo ng ube, tapos magtatanim din tayo ng kalamansi. 1 year po yan bago mapakinabangan. Pero sa ngayon, yung pondo, kailangan mapalaki agad natin, mabawi agad natin yung pondo. Then, saka po tayo magtatanim ng mga yan. Last na pala yun. So, yan po. Yan yung target natin ngayon. So, hindi ko po sinasayang yung mga araw ko dito sa Binyang. Ginagawa ko po lahat. Actually, nung last week, meron din sa mall, pwede tayong mag-supply ng mga
vegetable produce natin. Pero sa nakita ko, ito po yung pinakamabilis na pwede natin pagkakitaan. Kung makakakuha ako ng marketing agreement sa kanila, pwede ko po yun ibandera sa DA, sa bayan, para ma-release yung truck natin. Or, ininego ko po doon sa susuplayan natin ng mga fruit juices o nitong mga prutas na to, baka pwedeng pick upin nila kagaya ng ginagawa nung proxy sa Sariaya na pinick up nila yung kalabasa ko. Pwedeng i-less na lang yung cost nung tracking. So, ipanalangin nyo na lang po, this week, si JB nagkausap na kami, si Tintin, kakausapin ko rin. Kasi later, maganda na yung first project, kasama ko yung dalawa. Kasi later on, silang dalawa talaga yung mga lalapit sa mga future project natin dito sa Laguna, Cavite, or Maynila, or other cities na kung saan tayo pwedeng mag-supply. So, yun lang po. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago pala ang lahat, paalala ko lang ha. Yung agreement natin last time, yung mayor's permit natin, ayusin po natin yan. Yung mga requirements, pakiayos lang po. Pag-usapan nyo po, mag-meeting kayo na kay Maria na po lahat ng requirements. So, kung ano man yung kulang, pwede ko po ipadala. Alam ko, kailangan ng CDA copy, ipapadala ko po sa inyo through email. Unfortunately, wala si Kat. Bigyan nyo lang ako ng email address or kahit sa Facebook, ipapadala ko na lang po para i-print out nyo. So, yun lang po. Again, wag po natin sayangin yung opportunity. Kasi etong opportunity, hindi po nagiging nagiging pera pag yan ay pinalampas natin. Dapat hindi natin palampasin. Malaking bagay po, lalong-lalo na para doon sa may mga RSBSA na wag nyo pong sayangin. Isa-isahin ko po kayo na may RSBA na ha. 6 lang kayo, kaya sa ulado ko yung pangalan nyo. Unang-una na si Lolo Mario. Kuya Mario, yung RSBA mo, yung mga requirements mo sa land bank, ayusin mo na. Then si Marilyn, si Kat, si Abet, si Clarissa, si Imak. Clarissa, Imak, asikasuhin nyo. May mga lupa kayo. Tutulungan ko kayo sa mga dokumento. Hopefully next week makabalik ako dyan. Pero aayusin ko muna to. Pag naayos ko to, wala na po tayong katatakutan na hindi natin mababayaran. Kasi baka a week lang or within 1 month lang kaya na natin bayaran yung kung 300 man yung kukunin natin, baka kaya na natin bayaran yung within 1 month or 2 months or 3 months na hindi mo nakakailanganin ng 1 taon. So, wag po kayong matakot. Ginagawa ko po naman po lahat. To be honest, nung nakita ko to kanina, dun sa Zoom training na inatinan ko, parang may nagsusubo o nagdadala sa akin. Lahat po ng mga nagawa ko, kung ako lang mag-isa, hindi ko magagawa. Kagaya nga nung sabi ko sa inyo, hindi ko pinili na pumunta sa Mulanay. Ang bala ko ay magtayo lang ng bakery. Tapos, may mga tao na dumadating sa atin at tinutulungan tayo. Huwag nyo pong sayangin. Huwag nyo sayangin yung pagkakataon. So, napahaba ko ng konti. Again, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat.